Umpisa ang eksena habang pinag-uusapan ng grupo ang nakaharap ni 04 na tila kilala niya ito, subalit sinabi rin nito na hindi rin siya ganoon kasigurado. Subalit binanggit ni 08 na hindi dapat siya naging panatag dahil hindi nito nagawang tulungan si 01 at iligtas ang mahalagang tao. Subalit inis na sumagot si 04 na walang kwenta ang mga sinasabi nito, hindi niya ito nagawang tulungan dahil masyadong huli na rin ang lahat. Subalit sumagot na lang si 08 na ganoon na nga rin yun. Samantalang si 016 nag-aalalang nagtanong kung maayos lang ba si 01 at tahimik na sumagot si 04 na okay lang ito. Subalit naalala nito ang mga oras na inilibing nila ang doktor sa tabi ng pamilya nito at dito nakita niya ang itsura ni Eugene at sinabi nitong hindi niya makakalimutan ang itsura ni 01 sa mga oras na yon at tila ba humina na ito ng sobra. At makikitang natahimik lang si 02 sa narinig niyang iyon. Lipat ang eksena sa SW at makikita si Gia sa loob ng sasakyan at tila napansin nito ang kakaibang kilos ni Eugene. Samantalang bigla naman nagsalita ang team leader na nakarating na sila sa lokasyon. Samantalang lipat ang eksena at makikita ang pagkain sa lamesa. Dito sinabi ni Gia kay Eugene na kung sinabihan siya nitong kumain ng magkasama, dapat itong kumain ng walang pag-aalinlangan. Subalit natahimik lang si Eugene sa sinabi nito at nagtataka. Samantalang nagpaliwanag naman si Gia na dumating na nga sila sa lokasyon ng meeting nito, subalit bigla itong kinansel. Dito nagtaka si Eugene at nagtanong kung talaga bang nag-iisa na nga lang ba ang direktor. Inis na sumagot si Gia na itatapon na lang ba niya ang mga pagkain na pinareserve niya? At dito nabigla si Eugene sa sinabi nito, lipat sa ibang lokasyon at makikita ang dalawa na umiinom ng juice. Sinabi ni Gia na ang sumunod na kamiting nito ay muling kinansel ang kanilang pag-uusap. Kaya may oras na ito at gusto nitong magpahinga sa lugar na iyon. Dagdag pa nito, ayaw niyang maupo ng mag-isa doon at magmukhang kaawa-awa. Subalit patuloy na napapaisip si Gia kung bakit lahat ng kamiting niya ngayon ay kinansel ang kanilang pag-uusap at dito makikita lamang si Eugene na tahimik at nagtataka. Lipat ang eksena at makikita ang dalawa sa isang sinehan. Makikita ang sobrang pagtataka ni Eugene subalit sinabi ni Gia na matagal na niya itong gustong panoorin. Subalit ang kaibigan nito na dapat niyang kasama ay biglang may dapat na gawin na mahalaga kaya hindi ito nakapunta. Seryosong sinabi ni Gia kay Eugene na ayaw niyang manood ng mag-isa at dapat niya itong tandaan sabay alok ng popcorn na ikinagulat ni Eugene. Lipat ang eksena at makikitang tumigil ang sasakyan nila Gia at sinabi nito kay Eugene na bumaba na ito. Nagtataka si Eugene dahil sa tapat mismo ito ng bahay nila. Subalit sumagot si Gia na alam niya iyon at sa oras na ito ay wala na silang trabaho kaya pwede na itong umuwi. Agad na tumingin si Eugene sa team leader at agad din naman itong tumango. Samantalang inis na nagsalita si Gia na kailangan na nilang umalis kaagad at tinanong si Eugene bakit hindi pa ito bumababa. Nabigla si Eugene at agad na nga itong bumaba. Samantalang makikita si Gia na napabuntong hininga habang naaalala ang sinabi ni Hamchan sa kanya. Dito ay sinabi ni Hamchan na pwede ba nitong bantayan muna si Eugene? Hindi niya ito maipaliwanag ng maayos, subalit may pinagdadaanan si Eugene na mabigat. Dito napaisip si Gia at masasabi niya na kakaiba nga ngayon si Eugene. Samantalang lipat ang eksena kay Eugene at napansin nito ang kanyang lolo at sinabi nitong napansin niya ang sasakyan at nakita niya si Eugene na lumabas dito. Sumagot naman si Eugene na sa kadahilanang wala na silang dapat gawin ay pinauwi na siya agad nito. Agad na ngumiti ang lolo at tinanong si Eugene na kung hindi pa ito pagod sa trabaho ay pwede ba siya nitong samahan sa paglalakad? Agad na ngumiti si Eugene at sumang-ayon sa kanyang lolo. At habang naglalakad tinanong nito na kamusta ang kanyang trabaho at kung hindi ba ito nahihirapan na pagsabayin ang kanyang pag-aaral sa trabaho. Agad namang sumagot si Eugene na hindi naman at okay lang ang lahat. Subalit nagtanong muli ang lolo nito na kung may pinagdadaanan ba si Eugene nitong mga nakaraang araw? At dito ay nabigla si Eugene. Agad namang nagpaliwanag ang lolo na mukhang may pinagdadaanan kasi itong mabigat. At dito ay nagtaka si Eugene at napatanong na ganoon na ba ang itsura niya? At dito ay pinakita ang oras bago sila magkita ni Eugene at naghahanda ang lolo na magsuot ng sapatos para maglakad bilang ehersisyo. Dito ay nagtaka si Dayon kung bakit kailangan pa nitong magsuot ng sapatos kung ganito lamang ang gagawin nito. Subalit sumagot ang lolo na sa kanyang edad kung maglalakad siya ng mahabang oras suot lamang ang tsinelas, madaling sasakit ang paa nito. At balik ang eksena kay Eugene na napapaisip sabay tingin muli sa kanyang lolo at makikita ang pag-aalala nito. Subalit agad nang ngumiti si Eugene at nagpasalamat sa pag-alala nito at sinabing ayos lamang siya at wala dapat itong ipag-alala ng sobra. Ngumiti ang lolo at masayang marinig yun kay Eugene. Dagdag pa nito, habang nakangiti, maaari siya nitong kausapin sa anumang oras kung may pinagdadaanan ito dahil sila ay pamilya. At bahagyang ngumiti si Eugene at sumang-ayon sa kanyang lolo, lipat ang eksena sa harap ng kanilang bahay at makikitang pinauna na ni Eugene ang kanyang lolo sa loob dahil may kailangan pa daw siyang bilhin. Agad nang ngumiti ang lolo at pinaalalahanan na magingat ito at huwag masyadong magtagal. At sa pagpasok ng kanyang lolo, agad na tumingin si Eugene sa isang lokasyon at agad itong lumapit. Agad niyang tinanong ito na kung may nangyari ba.
At makikita na ito ay si 02 na agad nagsalita para sabihin kay Eugene na humihina na ito, na agad pinagtaka ni Eugene. Dagdag pa ni 02 na ito ay nakakaawa at huwag nitong kalimutang magsanay dahil sa klase ng pamumuhay nito ngayon at agad ding umalis. Samantalang si Eugene ay tahimik lamang habang tinitingnan si 02 palayo. Umpisa ang eksena sa isang lugar at tila mahigpit ang mga bantay nito. Dito makikita si Doon na nagtatanong kung hindi pa ba nila nahahanap ang nang-ambush sa kanila. Sumagot ang isang katiwala ni Doon at humihingi ng paumanhin sa kadahilan ng biglang nabura ang lahat, ang CCTV footage. Sinusubukan nila itong hanapin sa ibang paraan pero nangangailangan ito ng mahabang oras. At bigla na lang itong nabaril at makikitang si Doon ang gumawa nito. Agad namang sumagot at isang bantay nito. Nagawa ng kalaban na burahin lahat ng ebidensya, ginawa nila ang ibang paraan para malaman ito sa pamamagitan ng ibang channel, subalit wala din silang nakita. Ang alam lamang nila, ito ay kakagawa ng isang organisasyon at ang mga ito ay matindi ang kakayahan sa pakikipaglaban. Dagdag pa nito kung hindi ito mula sa kalapit na bansa, ito ay katulad nila na freelancer. Subalit sinabi din nito na hindi ganoon kalaki ang kanilang grupo, kaya magagawa nila itong hanapin sa lalong madaling panahon. Sumagot si Doon na patuloy itong hanapin at dalhin sila sa kanyang harapan. Dagdag pa nito dapat na nila itong tapusin sa lalong madaling panahon at kung hindi, ititigil na talaga nito ang pagbibigay ng pondo sa Mercenary Association. At agad na sumagot ang bantay na wag na itong magalala, sinasabi nitong pinadala na siya ng asosasyon para ayusin ang gulong ito. Lipat ang eksena sa base nila 02, tinanong nito na kung nakatakas ba talaga ang kanilang bihag na si Jake. At dito sumagot si 018 at kinumpirma ito at tila nasagasaan ng truck sa proseso ng pagtakas, hindi kalayuan sa lugar ng kanilang base. Dadag naman ni 08 sa kadahilanan sa nangyari kailangan na nila umalis kaagad at lumipat ng base. Dahil kung si Jake ay naaksidente sa di kalayuan sa ating base, isa ito sa posibilidad na iimbestigahan ng kanyang mga kasama. Makikita namang napaisip si 02 at agad ding tinanong kung sino ang nagbantay kay Jake. At sumagot si 016 na si 04. Agad namang tinanong ni 02 kung nasaan ngayon si 04. Sumagot naman si 018 nang nakumpirma nito na namatay na nga si Jake. Bigla na lang ito nawala at kumuha ng untraceable phone. Dito ay napaisip ang tatlo at napaisip si 08 na kung tumakas na ba ito. Lipat ang eksena at dito makikita si 04 na nasa isang sulok at makikita nakaharap nito si Eugene. Agad itong tinanong ni Eugene kung ano ang ginagawa nito sa kanyang lugar. Dito ay sumagot si 04 ng may inis at hindi niya daw intensyon na pumunta doon. Subalit bigla na lang kumulo ang tiyan nito sa sobrang gutom na ikinagulat ni Eugene at napatitig ng tahimik kay 04. Lipat ang eksena at makikita si 04 na mabilis na kumakain sa sobrang gutom at agad din namang tinanong ni Eugene na kung patay na ba talaga si Jake. Sumagot si 04 at kinumpirma ito. Dagdag pa nito nang magising siya sa pagkakaiglip, nakita na lang nito na bukas ang kulungan ni Jake at agad niya itong hinanap. At nang lumabas ito, nakita niya ito na nabunggo ng truck. Dagdag pa nito na yon ang unang pagkakataon na nabigo siya sa pagpaslang ng target at dinala ito sa kanilang base. Pero hindi niya alam na ganoon lamang ang mangyayari. At dito ay makikitang pinagsisisihan niya talaga ito. Subalit nagtanong muli si Eugene kung bakit ito pumunta sa kanya. At dito sumagot si 04 ng may inis kung bakit paulit-ulit ang tanong nito sa kanya. Dagdag pa nito na nasa ganoong sitwasyon siya ngayon dahil tinulungan niya ito. Subalit sumagot si Eugene na diba't sinabi nito na nagpunta siya doon para hindi tumulong kundi para lamang sa kanyang target na si Jake. Subalit saglit na natahimik si 04 sa inis. Dagdag pa nito na kung alam niyang ganoon ang mangyayari, sanay pinatay niya lamang ito kaagad. Sinabi pa nitong hindi siya malalagay sa ganoong sitwasyon kung hindi kay Eugene. Subalit agad binago ni 04 ang usapan at sinabing wala talaga itong plano na makita si Eugene. Nagpunta siya para hanapin sila 06. Subalit tila nasa misyon ito at wala sa kanilang hideout. At dito ay napabuntong hininga na lamang ito at biglang sumigaw na iyon lamang iyon at wala nang iba pa. Subalit bigla itong naging seryoso ng tanungin nito na kung ginagawa pa rin ba ni Eugene na magsanay gamit ang kutsilyo. Banggit pa nito kulang na si Eugene sa karanasan sa battlefield at tila hindi na rin nito nagagawang magsanay sa pagbaril. Subalit na inis ito nang makita si Eugene na nakatitig lamang sa kanya at patuloy na hinihikayat si Eugene na huwag nitong hayaang lumiban sa pagsasanay sa kutsilyo dahil kaya naman daw nitong gawin iyon kahit saan. Subalit biglang tumitig si Eugene ng seryoso kay 04 na ikinagulat nito. Subalit iyon pala ay isang reaksyon mula sa noodles nitong napakatagal maluto. At dito nagulat din si 04 dahil hindi pa rin luto ang noodles nito na ikinatahimik ng dalawa sa pagkadismaya. Lipat ang eksena sa base nila 02 at makikita si 04 sa pagbabalik nito. At dito agad napansin ni 04 ang nakasulat sa pader. Naalala nito ang sinabi ni 02 na kung makikita nila ang guhit na yon, ang ibig sabihin lang nito ay inabanduna na nila ang hideout. At agad nang napansin ni 04 ang mga kalaban sa kanyang likuran. Agad na sinabihan siya ng mga ito na huwag kikilos, na agad naman nagtaas ng kamay si 04.
Agad sinabihan ng isa na madali nitong talian si 04. At habang hindi gumagalaw si 04, makikita ang nakatagong kutsilyo nito sa kamay. At habang ang isang kalaban ay handa na itong talian, agad itong inatake ni 04 na ikinagulat ng iba pang kalaban. Subalit mabilis muling inatake ni 04 ang iba pang kalaban ng walang pag-aalinlangan. Ang isa ay hinawakan ang kamay at mabilis na hiniwa at agad ding tinapos sa leeg. Patuloy ito sa pag-atake at nagawa nitong mapabagsak ang lahat at agad mabilis na tumakbo palayo. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.